Paano mo na ipagkakanulo ang Panginoong Hesus sa iyong pang-araw-araw na buhay? Mapagpalang araw ng Martes Santo, ginigiliw kong kapanali. Pasalamatan natin ang Diyos ng pag-ibig na hindi nangihinawang magmahal sa atin, ipagkanulo man natin siya ng maraming beses sa ating buhay. Tunay na hindi tayo sinusukuan ng Diyos at lagi siyang naghihintay sa ating pagbabalik. Hanggang kailan mo siya paghihintayin? Ito po ay Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang tagpo ng pagkabagabag ng kalooban ni Jesus dahil sa gagawing pagkanulo sa kanya ni Judas Iscariote sa ating mabuting balita ngayon. Nabagabag sa kalooban si Jesus at nagpatotoo. Talagang sinasabi ko sa inyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. Nagkatinginan ang mga alagad at hindi nila malaman kung sino ang tinutukoy niya. Nakahilig sa dibdib ni Jesus ang isa sa kanyang mga alagad, ang mahal ni Jesus. Kaya tinawan ito ni Simon Pedro upang usisain si Jesus kung sino ang kanyang tinutukoy. Kaya paghilig niya sa dibdib ni Jesus, sinabi niya sa kanya, Panginoon, sino ba iyon? Sumagot si Jesus, Iyon siyang ipagsasawsaw ko ng kapirasong tinapay at siya kong bibigyan. At pagkasawsaw ng kapirasong tinapay, ibinigay niya yon kay Judas, anak ni Simon Iscariote. Kasama ng kapirasong ito, pumasok sa kanya si Satanas. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, Gawin mo agad ang gagawin mo. Kaya pagkakuha niya ng kapirasong tinapay, agad siyang lumabas. Gabi noon, pagkalabas ni Judas, sinabi ni Jesus, Niluwalhati na ngayon ang anak ng tao at niluwalhati rin sa kanya ang Diyos. Mga munting anak, sandali na lamang ninyo akong kasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit gaya ng sinasabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makaparoroon kung saan ako pupunta. Sinabi ko rin sa inyo ngayon. Sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, saan ka pupunta? Sumagot sa kanya si Jesus, Hindi ka makasusunod ngayon sa akin sa pupuntahan ko. Susunod ka pagkatapos. Winika sa kanya ni Pedro, Panginoon, bakit hindi kita masusundan ngayon? Maiaalay ko ang aking buhay alang-alang sa iyo. Sumagot si Jesus, Maiaalay mo ang iyong buhay alang-alang sa akin? Talagang sinasabi ko sa iyo, hindi titilaok ang manok hanggang maitatwa mo akong makaitlog. Ang paraan ng ating pagkakanulo sa Diyos ay hindi lamang sa pera, kundi anumang bagay, maging tao, na mas binibigyan natin ng prioridad o importansya kaysa sa Diyos. Maaaring ito ay ang ating trabaho o careers, ang ating mga ambisyon, ang ating tagumpay, material na pag-aari at iba pa. Pero sa kabila ng maraming pagkakataong ipinagkanulo natin ng Panginoon sa ating buhay, hindi niya tayo tinatalikuran kailanman. Patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataong matunton ang landas pabalik sa Kanya. Sa mabuting balita, alam ni Jesus na ipagkakanulo siya ni Judas. Pero hindi niya lubusang ibinunyag sa harap ng kanyang mga alagad kung sino sa kanila ang magkakanulo sa Kanya. Marahil ayaw niyang mapaya si Judas sa harapan nila. Ganun na lamang ang pagkahabag ni Jesus sa mga makasalanan, maging kay Judas, na magbubulid sa kanya sa kapahamakan. Kung iniimbitahan ni Jesus si Judas na maging bahagi ng kanyang piging, maaaring iniimbitahan ka rin niya. Iniimbitahan na maging bahagi ng kanyang inaalok na kaligtasan. Ano ang tugon mo sa kanyang paanyaya? Ngayong Martes Santo, samahan natin ang Panginoon sa kanyang pagkabagabag at kalungkutan dahil ipinagkanulo siya ng tinuturing niyang isang alagad at kaibigan. Ipagkaisa natin sa Kanya ang mga karanasan natin ng kalungkutan, uot, galit,
At dahil sa mga pagkakanulo at pagtataksil na naranasan natin mula sa ating mga mahal sa buhay at kaibigan, hilingin natin sa Panginoon na hilumin tayo sa sobrang sakit na nararanasan natin at turuan tayong magpatawad. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nagbe-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang walang hanggang pag-ibig ng Diyos ating pagnilayan. Bugtong na anak, hindi ipinagkait para sa ating kaligtasan.